Paano nakakapagsalita ang parrot, loro? Ang mga parrot o loro ay may kakayahan gayahin ng mga tunog sa pamamagitan ng kanilang napaka-flexible na vocal apparatus. Natututo silang magsalita sa pamamagitan ng pag-obserba at pag-uulit ng mga tunog na naririnig nila sa kanilang kapaligiran. Dahil dito, kaya nilang kopyahin ang mga salita ng tao kahit hindi nila lubusang naiintindihan ang kahulugan. Ang kanilang katalinuhan at kakayahang matuto ay talagang kahangahan. Dagdagan mo papaliwanag. Sige, walang problema. Kung may iba ka pang gustong malaman o kung may iba ka pang tanong, sabihin mo lang at handa akong tumulong sa abot ng aking makakaya. Hanggang ilang taon tumatagal ang buhay ng loro? Karaniwan, ang buhay ng mga loro ay naglalas mula 10 hanggang 50 taon, depende sa uri nila. May ilang species na mas matagal ka ang buhay tulad ng mga macaws at cockatoos na maaring umabot ng 60 taon na higit pa. Kaya sa pangkalahatan, matagal ang buhay ng mga loro kumpara sa ibang mga ibon. Isang bansa ba maraming loro? Maraming mga bansang mayaman sa mga loro, ngunit ilan sa mga pinakamaraming uri nito ay matatagpuan sa mga tropical na lugar tulad ng Brazil, Australia, Indonesia at mga Makikita mo talaga ang napakaraming uri ng loro na talagang buhay na buhay sa kanilang natural na tirahan. Kaya sa kabuuan, ang mga tropical na rehiyon ang kadalasang tahanan ng pinakamaraming species ng mga loro. Ano-ano ba ang kulay ng loro? Ang mga loro ay may napakaiba't ibang kulay depende sa species. May mga loro na makukulay at matingkad ng mga balahibo, tulad ng mga macaw na karaniwang may kombinasyon ng pula, asul at dilaw. Mayroon ding mga loro na berde, tulad ng mga parakeet, at mayroon ding mga species na may mas banayad na kulay gaya ng mga cockatoo na karaniwang puti o kulay rosas. Kaya talagang napaka-diverse ng mga kulay ng mga loro. Kung tatanungin kita, kung mag-aalaga ako ng loro, anong lahi ang maganda? Depende talaga sa gusto mong katangian, pero kung naghahanap ka ng medyo madali alagaan at matalino, magandang pagpipilian ng mga budgerigar o parakeet dahil mas maliit sila at madaling alagaan. Kung gusto mo naman ng mas malaki at mas makulay, maganda rin ang mga cockatiel o kaya naman mga lovebird. Sa huli, importante rin na isaalang-alang ang iyong lifestyle at ang panahon na maibibigay mo sa kanila. Saan bansa ba ako makakabili ng loro? Maraming bansa ang may mga pet shop or breeder na nagbebenta ng mga loro. Karaniwan makikita ito sa mga bansa tulad ng United States, Canada, Australia at maraming mga European countries. Sa Pilipinas, marami ring mga pet shop na nag-aalok ng mga loro. Importante lang na siguraduhin na galing sila sa responsableng mga breeder or tindahan para ligtas at malusog ang iyong magiging alaga. Pwede ba ako mag-breed ng loro? Oo, posible naman na mag-breed ng loro pero kailangan mo ng tamang kaalaman at paghahanda. Mahalaga ang tamang kalagayan ng tirahan, sapat na nutrisyon at tamang pag-aalaga sa mga magulang na loro. Kailangan mo rin ng kaalaman tungkol sa kanilang breeding behavior, pati na rin ang mga legal na regulasyon tungkol sa pag-breed ng mga hayop. Kaya kung balak mong mag-breed, mahalagang maging handa ka sa mga ganitong aspeto. Ano ba paboritong pagkain ng loro? Karaniwan, ang mga loro ay mahilig sa iba't ibang klase ng buto, prutas, gulay at kahit mga mani. Mas gusto nila ang sariwang pagkain tulad ng mansanas, carrot at broccoli. Mayroon ding mga espesyal na pellet na ginawa para sa loro na nagbibigay ng kompletong nutrisyon. Importante rin na iwasan ang mga pagkaing makasasama tulad ng tsokolate at abokado. Kaya iba-ibang paborito nila, pero masaya silang bigyan ng sariwa at masustansyang pagkain. Ano pangkaraniwang nagiging sakit ng loro? Maraming posibleng sakit ang maaaring makaapekto sa mga loro. Ilan sa mga karaniwang sakit ay ang respiratory infections tulad ng pneumonia na madalas dulot ng bacteria o virus. Mayroon din mga sakit sa balat gaya ng feather plucking o mga parasitic infections. May mga nutritional deficiencies din tulad ng vitamin A deficiency na pwedeng magdulot ng mga problema sa kalusugan. Kaya mahalaga ang tamang nutrisyon, malinis na kapaligiran at regular na check-up para mapanatiling malusog ang mga loro.